Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia, and syempre panibagong kwento ang hatid ko sa inyo sa araw na ito. And this kwento is for one day kwento lang. O diba? Marami na tayong pang one day kwento ngayon, pero meron din tayong mga mahahabang kwento. But for now, dito muna tayo sa ating pang one day na kwento. Nako, mukhang madilim ba dyan? O, ayan. Ayan, hindi na madilim. Anyways, naku, bago tayo dumako sa kwento natin for today's video, nais ko muna mag-hi and hello sa lahat ng ating mga bago at mga dati pang subscribers na lagi naman talagang nakaabang at nakasuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hi ako kay Maria Teresa Lacheca. Maraming salamat Donna Frias. Hello rin kay Ronnie Lansangan. Maraming salamat sa iyo. Hi din kay Marlene Polidario. Maraming thank you. Kay JMV Vlog. Maraming salamat sa iyo, Aksa Heliana, Ronnie. Hello rin kay Abigail Tenorio, kay Lenny Rosario, kay Riza, hello sa iyo. Hi kay Kirsty Dimitrial, Manilyn Mandawe, kay Rosemary Marinay. Maraming salamat sa pagkikinig. Ayon, tumayo raw ang kanyang mga balahibo sa kwento natin nung Saturday. Hi din ako kay Rachel Joy Cuerber, maraming salamat. Kay Mercy Coliado, thank you very much Merly Labong. Kay Melissa Pugay, maraming salamat sa iyo. Ki Charot, maraming thank you. Hi din kay Liza Chen. Honesty Ablao, honestly pala yun. Hi kay Liza Chen, kay Marilu Del Monte, maraming salamat. Fernando Caberti, hello sa iyo. Hi din kay Gemaline Katambis, hello sa iyo. Hi din kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Ako naman, naririnig niyo ba ang mga aso? Ang ingay-ingay nakikipagsabayan sa ating recording. Bakit ganon? Hi din ako kay Josevina Maricel Mina, Nora Barido Hamandre, kay Ma'am Susan Boribor, RD Edria, Delia Vito, maraming salamat. Maria Teresa Prilia, hello kay sa iyo. Kimberly Deglison, hello kay Kim DW, kay Lira Labilia, maraming salamat. Zaida Vidal, hello sa iyo. Hi din kay Nancy Aspiras, maraming thank you. Diane GH, ayun, ang dami-dami pa nating hindi maabot na basahin dito sa ating programa, pero naway hindi po kayo magsawang sumuporta sa atin. Maraming salamat at wag na nating patagalin dahil alam kong excited na ang karamihan, hindi naman siguro lahat. Charot. Excited ba? Siguro ang mga nakikinig ngayon excited, 'di ba? Eto na po ang ating tampok na kwento para sa araw na ito. Dito lamang sa inyong nag-iisang paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming mga pagsubok ang pwede nating pagdaanan. Minsan nga, dahil akala mo ay wasak at basag ka na, wala nang taong magmamahal at tatanggap sa'yo. Pero wag ka sanang panghinaan ng loob, dahil kung minsan, kung kailan akala mong wala nang darating, dun ka pa pala sosorpresahin ng tadhana. Dear Mama Mia, hello sa inyong lahat. Today is the day that I will try to share my story with you. I hope po, Mama Mia, na mapopost po itong story ko. And I hope na meron po kayong makukuhang moral lesson pagkatapos ng aking kwento. May mga changes po akong nilagay dito sa kwento ko. Pangalan, lugar, pero ang mga pangyayari at mga buwan kung kailan ito nangyari ay totoo po. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Criza. Mama Mia, kung pisikal ang pagbabasihan, slim po akong babae na merong malaking balakang. Pero Mama Mia, kahit na sabihin pa ng iba na parang nasa akin na ang lahat, kung pisikal na anyo ang pag-uusapan,
hindi naman po ako naging swerte sa pag-ibig. 2 beses po kasi akong na broken hearted. 2 beses po kasi akong niloko. At ang masakit pa dyan, Mama Mia, 2 beses po akong pinagtaksilan. 2 beses na inanakan at iniwanan. Year 2015, nung ang ama ng pangalawa kong anak ay nakipaghiwalay sa akin. Gaya ng sabi ko sa inyo, cheating issue. Ganon din ang nangyari sa unang lalaking minahal ko at unang lalaking inanakan ako. In short, Mama Mia, meron na po akong 2 anak sa magkaibang lalaki. At parehong-pareho lang po ang kwento namin sa 2 lalaking yon. Sinusuyo-suyo ako, pinaibig ako, nung minahal ko na, nung pinapasok ko na sa puso ko, ay inangkin ang buo kong pagkatao. At nung nagbunga na ang pag-angkin na yon, ay dun na ako niloko. At kung hindi ko pa talaga mahuhuli, ay hindi pa talaga aamin. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko noon, wala siguro talaga akong swerte pagdating sa pagmamahal. Kung dati nga na wala pa akong anak, ay niloko ako. Ngayon pa kaya na 2 na ang anak ko sa magkaibang lalaki? Siguro ang tingin sa akin ng karamihan, lalong-lalo na ng mga kalalakihan, ay easy to get akong babae. Na madali akong bumukaka sa kung sino man ang darating at bibisita sa bahay ko. Kaya, Mama Mia, inisip ko na lang na mag-move on na lang ako. Ipagpapatuloy ko na lang ang pag-aaral ko. Mama Mia, oo. Bukod sa 2 beses po akong inanakan ng iba't ibang lalaki, ay nag-aaral pa po ako sa mga pagkakataon na yon. Kaya sinabi ko sa sarili kong walang ibang bubuhay sa mga anak ko kundi ako lamang. Walang ibang mananagot sa kanila kundi ako lang talaga. So ayun, Mama Mia, nagdesisyon po akong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ang 2 ko pong mga anak ay iniwanan ko po sa lola ko. Nung mga panahon na yun kasi, Mama Mia, ang panganay ko po ay malapit na pong mag-aral ng kanyang preschool, Mama Mia. Kaya nung time na yon, naisip ko na mas mabuting maiwan na lamang sila para merong makatutok sa kanila at mag-aalaga. Ako naman, Mama Mia, ay umuuwi ako sa isang bahay namin na malapit lang din sa kung saan ako nag-aaral. Mas convenient sa akin yun, Mama Mia. Although, hindi naman masyadong kalayuan ang pinag-aaralan ko sa bahay ng lolo't lola ko. Ano kasi, Mama Mia, 1 hour ang biyahe, hindi pa kasali doon ang traffic. Kayang-kaya naman kung tutuusin ang biyahe na yon. Pero ang hindi ko po kaya ay ang pag-alis ko sa bawat araw na makikita kong umiiyak at nagwawala ang mga anak ko. Kaya naman sinabi ko sa sarili ko na titiisin ko na lang na halos 1 beses sa 1 linggo ko na lang sila makikita. Kesa naman araw-araw akong mahirapang umalis ng bahay dahil lagi silang ngumangawa dahil ayaw nila akong paalisin. Mama Mia, dahil mag-isa lang ako at nabobore ako sa bahay, ay sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko ng mapagkakaabalahan. Kaya ayon, nag-e-enjoy ako sa pag-e-exercise tuwing wala po akong pasok. Tuwing wala akong ibang ginagawa ay pag-i-ehersisyo po ang pinagkakaabalahan ko sa bahay. Until July of that year, I met my batchmate in high school na si Dayan. Mama Mia, in-invite niya ako pati na rin yung isa naming kaibigan na bakla. Fast forward, nakapag-decide kami noon na mag-inuman sa isang malapit lang naman sa bahay namin. Ang position po namin doon, Mama Mia, ako po ay nakatalikod sa lahat. Yung cellphone ko nung mga panahon na yun ay lowbat na lowbat na.
Buti na lang at merong saksakan dun sa area kung saan kami nag-iinom, kaya china-charge ko na muna noon ang cellphone ko. Habang nag-iinuman kami, Mama Mia, ay may dalawang lalaking dumating at umupo sila sa harap ng mga tao. Ibig sabihin, sa harap ko, Mama Mia. Kaya naman, dahil nasa harap sila ng mga tao at ako ay nakatalikod, sila ay kitang-kita nilang bawat darating at uuwi. Mama Mia, nung mga panahon na yon, ay medyo natitipsin na rin ako. Tumayo ako dahil naiihi ako. Nung mga panahon kasi na yon, Mama Mia, kapag medyo tipsy na ako, ay iniihi ko lang, ay magiging okay na ako. Ewan ko kung merong nakaka-relate sa inyo dyan. Habang papunta ako ng CR ay may isang lalaking tumawag sa pangalan ko. Since medyo tipsy na ako nung mga panahon na yon, ay hindi ko na pinansin kung sino man yon. Dumiretso na ako sa CR, Mama Mia. At nung pabalik na ako ay kitang-kita ko talaga, Mama Mia, na merong mga nakatingin sa akin na mga lalaki. Hanggang sa may isang lalaking nakaagaw ng pansin sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Kenz. Si Kenz, Mama Mia, ay kaibigan po ng kapatid ko, nakababata kong kapatid. Kasama ni Kenz noon ang kanyang pinsan, Mama Mia. Nagtanong siya kung pwede raw bang manghingi ng cellphone number ko yung pinsan niya. Sinabi ko hindi pwede dahil hindi ko naman kilala yung pinsan niya. Hindi kasi ako mahilig magbigay ng cellphone number ko sa mga taong hindi ko kakilala, Mama Mia. Kahit pa nga sabihin nilang single mom ako, ay hindi naman po ako malandi. Siguro hindi pagkakatiwalaan ng iba ang sinasabi kong hindi ako malandi dahil dalawa na nga ang anak ko sa magkaibang lalaki. Pero wala akong pakialam sa kanila. Sa ganun talaga ang aking disposisyon sa buhay. Kahit na binipilit nila ako noon, Mama Mia, na hihingi ng number ko ay hindi talaga ako pumayag. Kaya yun, nagdesisyon na lang kami ni Dayan na umuwi na lang. Kinuha ko yung cellphone ko na china-charge ko dun sa may saksakan. Dumating ang mga kabarkada namin nung hindi pa kami nakakaalis. Sabi nila, samahan raw namin sila at magsustroll-stroll lang daw sa daan. Nung nasa labas pa lang kami, Mama Mia, ay nagulat na lamang ako nung may nag-text sa akin na isang unknown number. Wala naman kasing mga unknown number na nagte-text sa akin kasi nga sabi ko naman sa inyo, hindi po ako basta-bastang nagbibigay ng aking cellphone number sa kung kani-kanino. Hay, wag kang sumabay sa kanila, dito ka na lang sa amin, ihahatid kita pa uwi sa bahay ninyo. Kasi, yang mga yan, lalandiin ka lang ng mga lalaking yan, tapos ikakama. Nagulat ako pero nag-reply ako, Mama Mia. Sino to? Hindi ko kilala yung number mo. Si JR pala to. Yung pinsan ni Kenz kanina. At bakit nakuha mo yung number ko? At saka, bakit sa'yo ako sasama? Hindi nga kita kilala, di ba? Hindi talaga ako sumama sa kanya, Mama Mia, kahit na pinipilit niya ako na wag akong sumama dun sa mga kabarkada ko. Ang akala siguro niya ay hindi ko kilala ang mga lalaking yon. Ang akala siguro niya ay katulad ako ng ibang mga babae na madaling bumigay. After nun, Mama Mia, ay hindi na nagparamdam sa akin si JR. Siguro naisip niya na wala talaga siyang mapapala sa akin. Siguro naisip niya na matigas talaga ang bungo ko at hindi ko talaga siya bibigyan ng tsansa dahil hindi naman kami magkakilala. Baka maldita nga ang tingin niya sa akin. Mama Mia, ang totoo pala ay dun pala nanghingi sina Kenz ng number ko dun sa aming kasamahan na bakla. Kasi hindi nga ako nagbibigay, 'di ba?
Kaya nga Mama Mia, nilandi-landi muna ni Kenz yung aming kaibigang bakla nung nasa inuman kami. Hanggang sa pumayag na nga ito na ibigay ang cellphone number ko dun sa pinsan niya. Ewan ko rin ba dito sa kaibigan kong ito, basta-basta na lang binibigay ang number ko kahit na hindi naman po nang hihingi ng pahintulot sa akin. Mama Mia, nung mga panahon na yon dahil wala nga ako sa piling ng mga anak ko, ang akin pong kaibigang si Dayan ang lagi kong nakakasama. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na nakasama pa si Dayan nung mga panahon na yon. Pero ang totoo Mama Mia, kaya pala hindi na nakakasama sa akin si Dayan ay dahil may nakaka-date na rin pala ito. Ilang mga linggo na rin silang nagdi-date nung JR Mama Mia. Siguro inisip ni JR na hindi niya ako makukuha kaya lumipat na lang siguro siya sa kaibigan ko. Hindi mo naman masasabing pagmamahal agad ang maramdaman ng isang tao, hindi ba kung unang pagkakataon nyo pa lang na magkikita. Siguro attracted lang siya sa akin pero nung nakita niyang hard to get talaga ako ay lumipat na lang siya sa kaibigan ko. Wala na akong pakialam nung mga panahon na yun. Dahil inisip ko naman na i-enjoy muna ang pagiging single ko dahil nga 2 beses na akong niloko ng magkaibang lalaki. Hanggang sa isang araw, may nag-text sa akin. May erereto daw siya sa akin Mama Mia dahil wala nga raw akong boyfriend. Pero na-turn off ako dun sa inirereto niya kasi medyo mabaho po ang kanyang katawan lalo na kapag pinagpapawisan. Mabait naman ang taong yun, kaso nga lang Mama Mia, hindi ko talaga kaya yung kanyang amoy. Mama Mia, ang inisip noon ni JR dahil nga nakita niya kaming nagdi-date nung taong yun ay may nangyari sa aming dalawa. Nakita kasi kami ni JR na magkasama nung lalaking inireto sa akin ng isa ko pang kaibigan. Talagang masama ang tingin ni JR sa akin nung mga panahon na yon. Iniisip niya siguro na bakit hindi na lang siya kung magpapaka-easy to get din naman ako. Mama Mia, wala na akong pakialam kung iisipin man niya na malandi ako dun sa kanyang pagtingin sa akin. Mahala siya, hindi dapat ako apektado kung ano man ang iisipin niya tungkol sa akin, hindi ba? Pero kinabukasan, nagulat na lang ako Mama Mia nung may nag-text sa akin at si JR pala ulit yun. Ang totoo ay workmate pala niya Mama Mia yung lalaking nireto sa akin ng kaibigan ko. Kakilala pala niya yun. Hello? Kumusta yung ka-workmate ko na kadate mo kahapon? Tanong niya. Ano? Ka-workmate mo pala yon? Hindi na ako uulit dun. Kasi napakabaho ng kanyang pawis. Hindi ko talaga makaya, JR. Talaga? Huwag kang mag-alala, sa susunod, sasabihan ko na bumili siya ng kolon. Huy, wag na. Hindi ko rin naman siya type. Hindi mo siya type? Di ba may nangyari nga sa inyong dalawa? Ano? Excuse me? Walang nangyari sa amin. Isa pa, hindi naman ako ganun ka-easy to get. Simula noon ay naging magkaibigan na kaming dalawa ni JR. Hindi yung magkaibigan na close pero nagpapansinan naman. Hanggang sa isang araw ay nagkasama kami ni na JR kasama na rin yung mga kaibigan ko. Simula kasi nung nagdi-date na sina JR at Dayan Mama Mia ay everyday na po silang magkasama. At kapag may gala ang barkada ni na JR ay sinasama nila si Dayan. Si Dayan naman sinasama niya kaming mga kaibigan niya. So in short, naging iisang grupo na lang kaming lahat. Madaling araw na noon, Mama Mia, nung nagkakape kami kasama ng aming mga kabarkada.
Nagkakakilala na rin ang bawat isa sa barkada ni na JR at sa barkada namin. Doon ako sumakay sa isang kabarkada niya. Mama Mia, ang dami-dami pala naming common friends ni JR. Napag-usapan namin dun sa inangkasan ko na may mga kaibigan pala ako nakakilala din nila JR. Hanggang sa nireto na nga din ako ni JR dun sa lalaking yon, Mama Mia. Pero, napag-alaman ko na ang lalaking palang yon ay may ka-live-in na. Kaya lang, hindi sila raw laging magkasama at nagiging shaky na rin daw ang relationship nilang dalawa. Mama Mia, kahit na sinasabi ng iba na pwede ko nang pasukan dahil nasisira na rin naman ang kanilang relasyon at papunta na rin naman ito sa hiwalayan, hindi po ako komportable sa ganong sitwasyon. Hindi ako komportable na naiisip kong may ibang babaeng naghihintay sa kanya. Na may babae akong pwedeng masaktan kung ipagpipilitan ko ang kanilang pangrereto sa aming dalawa. Ayoko pong pumasok sa isang relasyon o sa isang taong may nagmamay-ari na. Ayoko po ng gulo. Ayoko pong matawag na homewrecker. Oo, totoong niloko ako noon. Totoong pwede nga akong gumanti ngayon pero hindi naman po ang babaeng yun ang dahilan kung bakit ako nasaktan dati. At isa pa, alam ko po kung paano masaktan kapag ikaw ay niloko ng iyong karelasyon. At ayokong maranasan ng ibang babae yon. Nasa iisang bahay kami noon, Mama Mia. Sila ay natutulog sa sahig, samantalang ako naman ay nasa duyan. Hindi talaga ako nakikipagtabi noon kahit na kanino, Mama Mia, dahil baka kung anong mangyari. Baka kung may kakaibang mangyari at hindi ko yon mapipigilan. Bahala sila. Sabihin man nila na ako ay isang gala at barkadista, hindi naman po ako easy to get. Kinabukasan, may pasok, Mama Mia. Noong mga panahon na nanganak po ako ng pangalawa kong anak ay hindi po talaga ako tumigil noon sa pag-aaral. Kahit malaki na ang tiyan ko noon, Mama Mia, at pinagtitinginan na ako ng ibang tao ay wala po akong pake. Kaya, Mama Mia, marami po ang nakakaalam na ako po ay nagdalang tao at hindi po sikreto na may anak na ako. Noong mga panahon na yon, dahil nga may pasok na, ay pinilit ko rin ang sarili kong wag na munang gumala. Magpo-focus muna ako sa pag-aaral ko at sa bahay na muna ang atensyon ko. Siyempre, tuwing Biyernes ng gabi kapag walang pasok kinabukasan, ay agad-agad na akong pumupunta sa bahay namin. I mean sa bahay ng lolo't lola ko kung nasaan ang mga anak ko. Isang araw, Mama Mia, ay inimbitahan ako ni JR na bumalik daw kami doon sa kanyang kabarkada. Siyempre, nirereto na naman niya ako doon, Mama Mia. Kasi pag pumupunta kami doon ay talagang Kasi kapag nandun kami sa kabarkada niya, ay libre naman din talaga lahat, Mama Mia. Noong mga panahon na yon, si JR ay nagpapaayos din ng kanyang motor. Si Dayan din naman, Mama Mia, ay busy. Doon kami nang hiram ng motor sa kanyang kabarkada. Hindi ko alam nung mga panahon na yun pero umangkas ako kay JR na siyang nagdadrive sa motor ng kanyang kabarkada, Mama Mia, papunta doon sa kaibigan niyang nirereto sa akin. Kapag kasama ko po ang mga kabarkada ko, ay feel ko po na para akong Disney princess, Mama Mia. Alagang-alaga nila ako. Mahal na mahal nila ako at pinoprotektahan. Ganun nga yata siguro kapag kalimitan sa mga kabarkada mo ay mga lalaki. Pero, Mama Mia, nung nandun na kami sa bahay ng kaibigan ni JR na nirereto niya sa akin, syempre sa may duyan pa rin ako natulog.
Sila ay nasa sahig pa rin dahil ayoko nga pong tumabi sa kanila. Nung natutulog na kami, Mama Mia, ay parang may something doon kay JR. Napapansin ko kasi na parang tingin siya ng tingin sa akin. Pero syempre, iniwas ko na lang din ang pag-iisip ng mali siya dun sa mga panahon na yon. Mama Mia, hanggang sa pauwi na nga kami ay inangkas din ako ulit ni JR. Ang ginawa ko ay nilagay ko na lang ang backpack ko sa gitna naming dalawa. Hindi na lang ako humahawak sa kanya dahil nung mga panahon na yon ay parang may kakaiba talaga sa kanyang mga tingin. Hanggang sa nalaman ko, Mama Mia, na naglaylo pala siya kay Dayan. Dahil ang sabi niya ay nahuli raw niya si Dayan na marami raw palang ibang lalaki. Pinuntahan daw niya sa boarding house si Dayan, Mama Mia. Pero may napansin daw siya na mga maraming lalaki dun sa cellphone nito nung si Dayan ay nag-CR at tumunog ang cellphone niya, tinignan muna ni JR. Nakita niya, Mama Mia, na ang dami-dami palang kausap na lalaki ni Dayan. Simula noon ay naging close kaming dalawa ni JR dahil sinabi niya sa akin ang naging problema niya sa kaibigan ko. Magkasama na rin kaming mag-stroll-stroll sa daan. At napaka-komportable ko rin naman nakausap siya. Hindi talaga kami nawawalan ng topic dalawa, Mama Mia. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na halos araw-araw na akong hatid sundo ni JR. Hindi ko po maintindihan, Mama Mia, kung anong nararamdaman niya sa akin. Hindi ko po maintindihan kung talaga bang ipinagpalit na niya si Dayan sa akin nung mga panahon na yon. Ako rin naman sa sarili ko ay hindi ko alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko kay JR. Pero simula noon, Mama Mia, ay itinaas ko po ang harang na nilagay ko sa puso ko. Sabi ko hanggang pagkakaibigan lang ang meron kaming dalawa ni JR. Hindi pwedeng sumobra pa doon dahil hindi nga ako pwedeng pumasok sa isang commitment na pwedeng masaktan din naman ako sa huli. Mama Mia, kahit na gano'n ay hindi naman po ako manhid at lalong hindi naman po ako tanga. Ang daming beses ko nang napapansin na parang kakaiba ang kinikilos ni JR sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na nagkaroon ako ng sakit. Namaga ang tonsillitis ko at nilagnat ako ng sobra. Biglang nag-text sa akin si JR, Mama Mia. Eto pong sasabihin kong susunod, Mama Mia, ay bata pa po ako nung mga panahon na ito. Nung mga panahon kasi na yun, Mama Mia, ay inisip ko talaga, bakit kailangang maging ganito ang pakikitungo ni JR sa akin? Ayoko kasi talaga na magkaroon pa ng panibagong seryosong relasyon. Ayoko pong magkaroon pa ng panibagong sakit na mararanasan na naman ng puso ko. Cheating issue kasi talaga ang naging dahilan kung bakit nahiwalay ako noon sa mga ama ng mga anak ko, Mama Mia. Kaya naisip ko nung mga panahon na yon, hindi talaga madali na ibigay mo agad ang pagtitiwala mo sa isang tao. Lalong-lalo pa kung hindi mo pa ito masyadong kakilala. At minsan nga, Mama Mia, ang mga taong pinagbibigyan mo pa ng iyong tiwala ay siyang pang mga taong willing na basagin ito. Galing din pala ako sa broken family, Mama Mia. Kaya kahit minsan, hindi ko po naramdaman kung ano po ang kasiyahan kapag kompleto ang pamilya ninyo. Lagi-lagi po akong naiinggit noon sa mga kaklase ko sa tuwing merong special occasion at magkakasama silang buong pamilya. Mama Mia, nung nabuntis ako sa first baby ko, ay galit na galit talaga ang mama ko. Ang totoo niyan ay sinubukan pa nila akong painumin ng gamot na pampatanggal ng bata sa tiyan ko. Sabi pa nila nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay dugo pa naman daw ang baby na yon. Pwede pa raw matanggal dahil baka raw ito ang makasira sa aking kinabukasan.
Pero Mama Mia, hindi po talaga kinakaya ng konsensya ko yon. Kaya ang ginagawa ko ay nilalagay ko sa bibig ko yung gamot. Pagkatapos kapag tumalikod ng mama ko ay niluluwa ko yon at pinaplush ko po sa CR. Hindi ko po talaga kayang isipin na papatay ako ng isang wala namang kamuwang-muwang na bata. Pero kahit na ganoon Mama Mia, kahit totoong hinusgahan ako ng maraming tao nung lumalaki na ang tiyan ko, at kahit na galit ang nanay ko nung nalaman niyang hindi ko iniinom yung mga binibigay niya sa akin, ay hindi po ako nagsisi doon. Hindi po madali ang maging single mom, pero masasabi kong blessed na blessed po ako sa mga anak ko. Masasabi kong kahit na bunga sila ng pagkakamali, ay biyaya naman sila galing sa langit. Pareho pong mga magulang ko ay nasa ibang bansa na Mama Mia. Yung papa ko ay may sarili ng pamilya, yung mama ko naman ay may sarili na ring pamilya sa ibang bansa. Iniwanan lang nila kami ng kapatid ko sa lolo't lola ko. Pero Mama Mia, hindi po kami magkasama ng kapatid ko. Yung kapatid ko ay nandun sa tiyahin ko at ako naman ay nasa lolo't lola ko lumaki. Ang totoo niyan ay dun naman ako sa tiyahin ko nung una. Kaya lang pakiramdam ko ay nightmare po ang buhay ko doon. Na-trauma po ako doon, Mama Mia. Na-trauma ako sa mga pinagdaanan ko. Yung kapatid kong lalaki ang nanatili doon siguro dahil baby pa ito nung makuha nila, kaya itinuring nila ito na parang sarili talaga nilang anak. Samantalang ako ay malaki-laki na nung napunta sa kanila, Mama Mia. Kaya siguro hindi nila ako naalagaan mula pagka-baby, kaya hindi nila ako itinuring na anak nila. Naalala ko pa talagang mga horror na pinagdaanan ko dun sa kamay ng tita at tito ko. Kaya naman Mama Mia, umalis ako doon at lumipat ako dun sa bahay ng lolo't lola ko. Pero kahit na ganon, sa tuwing maiisip ko ang mga pinagdaanan ko sa kamay ng tiyuhin at tiyahin ko, ay naiiyak pa rin ako, Mama Mia. Hindi naman kasi ako na-orient na kahit sa bata at murang edad ko noon ay magiging katulong pala ako dun sa bahay nila. Kahit na alam kong nagpapadala naman ng pera ang mga magulang ko sa mga tiyahin at tiyuhin ko, ay ginawa pa rin nila akong tagalaba, tagahugas, tagalinis ng banyo and all. Pagkatapos ay pinapalakad pa nila ako papunta sa school, Mama Mia. Pagdating sa classroom, syempre pawis na ako. May one time, Mama Mia, usong-uso noon ang haircut na pinapauso ni Maha Salvador. At dahil gusto ko ng ganon ang haircut ko, Mama Mia, dahil halos ng kababaihan sa classroom namin ay ganon ang haircut, ay tumawag ako sa tiyahin ko. Humihingi ako noon ng pahintulot na gumamit ng kanyang blower at plancha sa buhok. Pagkatapos kong ginamit yun, Mama Mia, ay nilapag ko sa mesa. Syempre, mainit-init pa yun, kaya natakot ako na ipasok yun sa cabinet at baka masunog pa kami. Habang inaantay ko na lumamig yung blower at saka plancha ng buhok, Mama Mia, ay nagsaing na muna ako ng kanin. Ilang sandali pa ay dumating ang tiyahin ko. Galit na galit siya, Mama Mia, kung bakit raw nasa labas ang mga gamit niya. Nagpaalam naman ako na gamitin ko yon, pero sabi niya dapat daw inayos ko. Nagpaliwanag naman ako, Mama Mia. Pinaliwanag kong mainit pa yon kaya hindi ko pa nilalagay sa kaniyang cabinet. Pero ayaw niyang makinig sa mga paliwanag ko. Hanggang sa hinila niya ang buhok ko papunta sa kwarto, Mama Mia, at doon ay para niya akong hinagis sa may shoe rack. Iyak ako ng iyak nung mga panahon na yon, pero siya ay parang walang naririnig at nung mga panahon na yon ay sigaw pa rin siya ng sigaw. Ang dami niyang mga masasakit na sinabi tungkol sa akin at sa pamilya ko. Mama Mia, hindi ko na lang masyadong dinibdib yon. Hindi na lang ako nagsalita
hindi na lang ako sumagot, pero ang totoo ay napakasakit noon sa loob-loob ko. Pagkatapos niya akong hiniyagi sa may Shurak Mama Mia, ay hinila pa niya ako papunta sa kama. Para po akong tuod nung mga panahon na yun, na kung saan-saan na lang niya inihahagis. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Grabe. Ganong klaseng pambubugbog na ang ginawa niya sa akin, ang liit-liit lang naman kung tutuusin ng kasalanan ko. At hindi pa nga yun kasalanan dahil iniisip ko lamang ang kapakanan namin kaya hindi ko muna yun nilagay sa cabinet. Pagkatapos niya akong bugbugin, Mama Mia, ay binalik ko na sa cabinet ang mga gamit niya. Kung makabugbog siya sa akin, akala mo talaga ay sinira ko na ang mga gamit niya. Hindi naman. Hindi naman yun nasira. May pagkakataon pa noon na nawala ang kaniyang singsing. Meron kasi siya noong kasambahay din, Mama Mia, at kaming dalawa ng kasambahay na yon ang kaniyang sinisisi. Isa raw sa aming dalawang nagnakaw ng kaniyang singsing. Grabe ang iyak nung kasambahay, Mama Mia. At dahil sa nasampal niya ito ay umalis ito ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Umuwi ito sa kanila dahil hindi niya talaga matiis ang pag-uugali ng tiyahin ko. Wala naman siyang nakuha sa amin dahil wala naman din talagang nagnakaw sa aming dalawa. May isang pagkakataon din na nawalan siya ng 100 pesos at ako ang kanyang pinagbibintangan. Meron na rin siyang bagong kasambahay nung mga panahon na yon, Mama Mia. Kaming dalawa ng bagong kasambahay na yon ang pinagbintangan niyang kumuha ng kanyang 100 pesos. Sa huli, tulad nung nakaraang kasambahay, ay lumayas din yung bago niyang kasambahay. Sabi niya, ako daw siguro talaga ang magnanakaw sa bahay na yon. Kasi hindi naman ninakaw nung unang kasambahay ang kanyang singsing. Dahil bago ito umalis ay kinapkapan pa niya ito at talagang ibinuyang-yang pa niya ang mga gamit nito para masiguradong wala nga dito ang kanyang singsing. Tapos sa dalawang pagkakataon na nawalan siya ay ako lang daw ang consistent na nandun, Mama Mia. Siguro daw ay magnanakaw daw talaga ako. Mama Mia, nung tumawag ang papa ko ay tsaka pa nila nalaman ang nangyayari sa akin. Pero nung nalaman ng papa ko na nawalan ng kanyang kapatid ng pera at alahas, ay sinabi pa ng papa ko na baka raw ako talaga ang kumuha. Sana raw alagaan ko ang mga gamit ng kanyang kapatid at wag na wag raw akong papasok sa kwarto nito. Inintindi ko na lang ang papa ko nung mga panahon na yon. Inisip ko na lang na kaya niya siguro kinakampihan ng kapatid niya ay dahil mas matagal niya itong nakasama kaysa sa akin. Tapos, Mama Mia, pinabulaanan pa ng kapatid niya yung nagsumbong ako tungkol sa pambubugbog niya sa akin tungkol doon sa hindi ko pagbalik sa plancha at blower sa kanyang cabinet. Sabi niya hindi daw yun totoo. Sinasabi ko lang daw yun dahil ayokong makinig sa kanya at nagagalit daw ako dahil pinapagalitan nila ako kung bakit ako gala ng gala. Dahil hindi naman nakikinig sa akin at hindi naman ako pinaniniwalaan ng kahit na sino, Mama Mia, ay inililihim ko na lang sa sarili ko ang mga sakit na pinagdaanan ko. Batang-bata pa ako noon, pero nagtatago na ako ng maraming sama ng loob sa puso ko. Mama Mia, ang mas taklap pa doon, kahit na nagbibigay naman ng pera ang mga magulang ko, ay para pong kalkulado pati ang pagkain ko dun sa bahay ng tiyahin ko. Dapat, Mama Mia, isang beses lang akong maglalagay ng kanin at ulam sa plato ko. Hindi na ako pwedeng magdagdag pa at dapat hindi daw ito punong-puno dahil, Mama Mia, nagmumukha raw akong patay gutom. Kahit na gutom ako noon dahil pagod na pagod ako sa trabaho sa bahay at sa paaralan, ay wala po akong magawa.
Natutulog na lang po ako noon na hindi pa nasasatisfy ang gutom sa tiyan ko, Mama Mia. Umiiyak ako gabi-gabi. Inisip ko na gusto kong umuwi sa bahay ng lolo't lola ko, dun sa side ng mama ko. Kahit na isipin pa natin na medyo pagkaing mahihirap ang nakakain ko doon, at least naman hindi po ako minamaltrato at pinapakain pa rin ako ng maayos. Dati ay natutulog po akong kumakalamang sikmura ko, Mama Mia. Minsan nga ay pumupuslit pa ako ng pagkain sa ref dahil sa sobrang gutom ko. Inaantay kong mag-aalas 12 na ng madaling araw. Sinisigurado ko na tulog na ang mga tao sa bahay tsaka ako pumupuslit ng pagkain sa ref. Pero syempre, Mama Mia, hindi po karamihan ang pagkain na kinukuha ko dahil mabubuking nila kung ganon. Basta lang magkaroon ng laman ng tiyan ko at hindi kumukulo ito habang ako ay pinipilit na matulog. Mama Mia, hanggang sa nagpadala ang papa ko ng pera sa akin through M. Luwilier. Pero hindi ko po makukuha ang perang yun dahil student ID lang ang meron ako. Tapos hindi pa po ako 18 years old nung mga panahon na yun, Mama Mia. Kaya naman, wala akong nagawa kundi tinawagan ko yung tiyahin ko. Pinuntahan niya ako sa M. Luwilier at siya ang kumuha ng pera dahil sabi niya guardian daw niya ako. Or guardian ko raw siya. Pero nung nakuha niya yung pera, Mama Mia, hindi man lang niya ako binigyan kahit na konti. Nagugulat nga ako nung mga panahon na yon. Nagbibigay naman ng pera ang mga magulang ko sa kanya, pati na rin mismo ang mama ko. Pero bakit tinitipid nila ako sa pagkain? Tapos yung allowance ko sa school ay 100 per week lang, Mama Mia. Kaya naman napipilitan po ako noong maglakad kahit na may kalayuan ang bahay nila papunta sa paaralan dahil gusto kong magkaroon ng perang pambili ng pagkain. Kaya noon, Mama Mia, naisip kong ang nakakapagod kong buhay. Sinabi ko rin kasi noon sa mga magulang ko na kung pwede ilipat nila ako dun sa lolo't lola ko, pero hindi sila pumapayag. Ang sabi ng mama ko ay matatanda na raw ang kanyang mga magulang para mag-alaga pa ng isang bata. Mas maigi daw doon sa bahay ng tiyahin ko para magkasama kami ng kapatid ko. Kaya ayon, Mama Mia, nagdesisyon akong tapusin na lang ang buhay ko dahil pagod na ako sa sitwasyon ko. Bumili ako ng blade. Ginamit ko yon at Mama Mia, yung aking pulso ang pinagdiskitahan ko. Buti na lang nung mga panahon na yon at nahuli ako ng tita ko. Pero nung mga panahon na yon, syempre, nasugatan ko na ang sarili ko, Mama Mia. Mula noon ay natakot na ang tita ko sa akin. Baka raw kasi dun ako sa bahay nila magkitil ng sarili kong buhay. Kaya nagdesisyon sila, Mama Mia, na iuwi na lang ako dun sa lolo't lola ko sa Bukirin. Ayaw pa sana noon ng mga magulang ko pero sinabi ng tita ko na problema daw ako. Masakit daw ang ulo nila dahil sa akin. Kaya wala silang nagawa. At nung nandun na nga ako sa lolo't lola ko, Mama Mia, dun na ako na-influence ng barkada. Dun na ako nagkaroon ng maraming kaibigan hanggang sa nagkaroon na ng mga karelasyon at nabuntis. Ang ama ko simula nung nabuntis ako, Mama Mia, ay hindi na rin siya nagsusuporta sa akin. Ang mama ko naman, Mama Mia, ay sumusuporta pa rin sa amin ng pakonti-konti. Nabuntis ako ng maaga. Dahil nga siguro wala akong guardian, wala akong matinong, kung tutuusin, walang matinong nag-aalaga sa akin. Mama Mia, hindi ko alam nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang buhay ko.
Pero imbis na maayos, ay hindi pa rin ito talaga naayos, Mama Mia. Matapos akong magkipaghiwalay sa unang ama ng unang anak ko, ay nagkaroon ulit ako ng panibagong boyfriend. Hinahanap-hanap ko kasi ang uri ng pagmamahal na dapat ay nakukuha ko noon sa pamilya ko. Kaya nung may nagpakita sa akin ng konting pag-aaruga, pag-aalala at pagmamahal, Mama Mia, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na ibigay ang sarili ko sa kanya. Hanggang sa nabuntis ako sa pangalawang pagkakataon at iniwanan pa rin ako. Kaya naman, nung nagpaparamdam na sa akin si JR, ay sinabi ko sa sarili kong, eto na naman to. Magpaparamdam, manunuyo, magpapaibig. Kapag minahal mo na ng gusto, bubuntisin ka at lolokohin ka. Kaya sinabi ko sa sarili kong dapat kaibigan lang talaga ang turing ko kay JR. Hindi dapat na mas lumalim pa doon. Nag-text sa akin si JR, Mama Mia. Sabi niya, may kukunin daw siya sa bahay. May naiwan daw siya. Sabi ko, wala pa ako sa bahay. Nung mga panahon na yon, dahil nga nilalagnat ako at magang-maga ang tonsillitis ko, ay pumunta muna ako sa manghihilot at nagpahilot ako, Mama Mia. Tinanong niya ako kung ano daw nangyari sa akin, kaya yun sinabi ko. Tinanong niya kung may gamot na raw ba ako, Mama Mia. Meron naman akong laging stock na gamot sa bahay. Kasi nga, meron talaga akong pagkakataon na bigla-bigla na lang akong nilalagnat. Concern na concern siya nung mga panahon na yun. Naiisip kong bakit gano'n na lang ang concern niya sa akin. Hindi naman to normal, Mama Mia. Pero sabi niya dahil magkaibigan daw kami, kaya raw concerned siya. Ganun daw siya sa lahat ng kaibigan niya. Kahit na sinabi kong may gamot na ako sa bahay ay binilhan pa rin niya ako. Mama Mia, nung mga panahon na yon, sa pagkakaalam ko ay papunta pala siya noon sa bahay ni Dayan nung nalaman niyang nilalagnat ako kaya hindi na siya pumunta doon. Mas inunan niya ako. Naka-feel talaga ako ng kilig kahit napilit ko mang itanggi. Mama Mia, hindi na rin sila nagkaroon pa ng komunikasyon ni Dayan pagkatapos noon. Lagi na niya akong pinupuntahan sa bahay. Hanggang sa 1 buwan nang lumipas. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Kahit anong sabi kong wag kang pumasok sa panibagong relasyon, ay pumasok pa rin ako. Naging kami ni JR, Mama Mia. Pinakilala niya agad ako sa kanyang pamilya. Doon ko siya nagustuhan dahil family-oriented siya. Magaling din siyang manamit, mabango, brown ang kanyang mga mata at makapal ang kanyang mga kilay. Matangkad din siya, magandang pangangatawan, Mama Mia. At syempre, malaki din ang kanyang sandata. Nung naging kami ay marami talagang trials na dumating sa buhay namin. Dahil akala ko lang pala natanggap ako ng pamilya niya nung pinakilala niya ako. Pero ang totoo, Mama Mia, ay hindi pala ako tanggap ng kanyang pamilya nung nalaman nila ang totoo kong sitwasyon. Na may mga anak na pala ako. At Mama Mia, dun ko rin nalaman na meron din palang tinatago sa akin si JR. Siya din pala ay may anak na rin pala sa iba. Ako, 2 ang anak ko, samantalang siya ay iisang kanyang anak. Mama Mia, nung nalaman kong may anak din pala si JR, ay pinamukha ko talaga sa pamilya niya. Na bakit ganun sila makahusga sa akin, porket single mama ko, yung kanilang anak din pala ay may inanakan din palang babae. Pinaintindi ni JR sa kanyang pamilya, Mama Mia, na dapat wag maging mapanghusga sa kapwa dahil hindi naman nila ako kilala.
Ang panghuhusga kasi ng mga magulang niya tungkol sa akin ay dahil daw dalawa na ang anak ko sa magkaibang lalaki. Baka raw talaga malandi akong totoo. Pero Mama Mia, sinabi naman ni JR na ako raw talaga ang gusto niya. At yun daw ang pinaka-importante dahil mahal niya ako. Kahit na Mama Mia, kahit na sabihin pa natin na ang relasyon namin ni JR ay hindi nag-umpisa ng maganda, ay masasabi ko namang minahal ko siya ng totoo. At dahil sa pagmamahal na yon, ay hindi ko na napigilan ng sarili kong ibigay sa kanya. Hanggang sa nalaman na lang namin na nagdalang tao na rin pala ulit ako. Pangatlo na ito, Mama Mia. At sa buwan na nalaman kong buntis ako, ay umuwi ang papa ko. Mama Mia, naghiwalay din kasi ang papa ko dun sa naging asawa niya. Sinusuportahan na lang niya ang kanilang mga anak doon. Nung una kong pinakilala si JR sa papa ko, ang akala nga niya ay bakla ito. So far, Mama Mia, naging close naman si JR at ang papa ko nung nalaman niyang si JR nga ang bago kong karelasyon. Nung mga panahon na yon, kahit nabuntis ako ay nagpatuloy pa rin ako ulit sa pag-aaral ko. Lumipat na kami ng bahay. Pangatlong bahay mula sa bahay namin na tinitirhan ko, Mama Mia. Nasa iisang subdivision lang kami. Oo, Mama Mia, may kaya na kasi noon ang papa ko at sinusuportahan na niya ulit kami. Sina JR din naman ay may kaya din ang kaniyang mga magulang. That time, may college na ako. Lagi po akong nakakarinig pa rin ng mga negative things mula sa kanyang mga side sa pamilya tungkol sa akin. Pero binabaliwala ko na lang yon. Sabi pa ni JR, Mama Mia, na dapat daw unahin ko na muna ang pag-aaruga sa sarili ko dahil nga buntis ako. Wag daw muna ako, Mama Mia, magpadala sa mga masasakit na salita ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Lalong-lalo na raw sa kanyang mga pinsan na wala namang kinalaman sa amin. Unahin ko raw dapat ang aming pamilya at ang magiging anak ko. Mama Mia, hindi ko talaga lubos maisip nung mga panahon na yon kung paano ba nagkaganito ang buhay ko. Hanggang sa isang araw, naliligo noon si JR. Nasa kusina ako noon at naghahanda ng aming umagahan. Sabado yon, tandang-tanda ko yon, Mama Mia, at kailanman ay hindi ko malilimutan ang araw na yon. Habang naliligo si JR ay tumunog ang kanyang cellphone. Hindi naman po ako nangengialam ng cellphone, Mama Mia. Wala po akong pakialam kung ano man ang nilalagay mo sa cellphone mo. May tiwala po kasi ako sa kanya. Dahil sa mahigit 1 taon naming relasyon ay hindi pa naman din ako ginawan ni JR ng pagkakamali. Lagi pa rin naman niyang pinapakita sa akin ang kanyang pagmamahal. Kaya naman ang sabi ko sa sarili ko ay karapat-dapat lang na ibigay ko sa kanya ang aking tiwala. Nitong mga panahon na to ay magsasyam na buwan na ang tiyan ko. Malaki na, Mama Mia. Tunog ng tunog ang kanyang cellphone. Tinawag ko pa si JR. Sabi niya, nagsi-CR pa raw siya at hindi pa siya tapos. Ano ba? Ihatid ko ba yung cellphone mo dyan sa banyo? Wag na, dyan na yan. Pero Mama Mia, tunog pa rin ng tunog ang cellphone niya. Kaya tinawag ko pa rin siya ulit. Yung cellphone mo tunog ng tunog eh. Ang ingay. Patayin mo na lang. Papunta na ako sa kinaroroonan ng cellphone niya para patayin ito. Pero Mama Mia, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla po akong kinabahan. Tinignan ko po ang cellphone. Roy ang nakalagay na pangalan dun sa tumatawag.
Kaya naman sinagot ko na lang dahil akala ko ay yun ang kaibigan naming si Roy. Hello? Asan ka na ba? Kanina pa kita inaantay eh. Sabi mo, sa akin ngayon ang araw mo. Sabi nung boses ng babae sa kabilang linya. At ang masaklap pa dun, Mama Mia, ay kilalang kilala ko ang boses na yon. Walang iba kundi ang babaeng ang sabi ni JR ay ayaw niya dahil maraming lalaki. Oo, Mama Mia. Si Dayan ang babaeng yon. Dayan? Sabi ko sa kanya sa kabilang linya. Natahimik ito. Pagkatapos ay bigla niyang pinatay ang tawag ko. Sa sobrang galit ko, Mama Mia, ay sinugod ko si JR dun sa banyo. Tinapon ko pa sa kanya ang cellphone niya. Walang iya ka? Nagkikita kayo ni Dayan? Tapos nilagay mo pang Roy ang pangalan niya dito, ha? Napakawalang iya mo. Babe, hindi naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Magsisinungaling ka pa talaga, ha? Nakita ko na. Narinig ko na ang boses ni Dayan. Pero Roy ang pangalan niya dito sa cellphone mo? Alam mo ang mga pinagdaanan ko. Alam mo na 2 beses akong niloko, JR? Alam mo kung paano ko pinigilan ang sarili kong huwag kang mahalin at huwag makipagrelasyon sa'yo, pero sabi mo, iba ka. Sabi mo, mapagkakatiwalaan ka. Sabi mo, mahal mo ko. Sabi mo, hindi ka tutulad dun sa mga ex ko. Pero bakit ngayon? Ginawa mo rin ang ginawa nila sa akin. Babe, wag ka munang magsalita ng ganun. Wala naman kaming relasyon. Wala akong pakialam sa'yo. Umalis ka. Lumayas ka dito sa bahay ko. Mama Mia, bahay namin yon. Dahil nga, binili yon ng papa ko para sa amin. Pero syempre, may ambag din si JR sa bahay na yon. Pero inangkin ko na lahat yon. Dahil kulang pa nga ang bahay na yon at ang mga naiambag niya bilang kabayaran sa panluloko niya sa akin. Sa pangatlong pagkakataon, Mama Mia, naloko na naman ako. Nagkulong ako sa kabilang kwarto. Katok ng katok si JR pero pilit ko siyang pinapalayas. Hanggang sa narinig kong umandar na ang motor niya papalayo. Nung mga panahon na yun ay tinawagan ko ang kapatid ko. Masakit kasi talaga ang puson ko noon. Hanggang sa bigla na lang pumutok ang panubigan ko, Mama Mia. Sakto namang dumating ang papa ko at ang kapatid ko at naisugod nila ako sa ospital. Nanganak ako nang wala sa oras. 1 week pa sana, Mama Mia, bago ang due ko nung inilabas ko na ang pangatlo naming baby o pangatlo kong baby. Nung nag-newborn screening ang baby ko ay napag-alaman ko, Mama Mia, na meron pala siyang mga hindi magandang sakit. May sakit sa puso ang anak ko. Hindi naman daw masyadong malala, sabi ng doktor, pero may kahinaan daw talaga ang puso ng baby ko. Inisip ko noon, eto na siguro ang karma ko, Mama Mia. Dahil pilit ko talagang ginagawang fairy tale ang buhay ko. Dati naman sinabi ko na wag na akong magmahal eh. Pero bakit ngayon? Bakit nung pinakitaan lamang ako ng konting pagmamahal ni JR ay agad na akong bumigay matapos ang 1 buwan? Sa pagkakataong to, Mama Mia, buti na lang at nandun ang papa ko. Sa pagkakataon na yon, ang mama ko naman ang hindi nagparamdam sa amin. Pero ang papa ko, sabi niya, kung hindi raw niya kami naalagaan ng mga anak niya, ay babawi raw siya sa mga apo niya. Minahal ng papa ko ang baby ko, Mama Mia. Sabi ng papa ko, hindi pa raw tapos ang buhay. Minaluwas niya ako ng Maynila. Pero paano ang mga anak ko? Huwag kang mag-alala, anak, ako nang bahala sa kanila. Nung lumuwas ako ng Maynila ay doon ako nagpatuloy sa pag-aaral ko.
Nito Mama Mia, sinabi ko sa sarili kong hindi na talaga ako magmamahal ulit. Kahit na hindi ko ugali ay naging introvert ako. Hindi na ako nakikipagbarkada. Oo, may mga kakilala at kaibigan ako sa school pero hanggang dun lang. Kapag inaaya nila akong kumain sa labas, gumala, magliwaliw, magpatanggal ng stress dahil kakagaling lang sa exam, ay hindi talaga ako sumasama. Sinasabi ko na lang Mama Mia na meron akong ibang priorities. Kahit masabihan pa akong KJ ay ayos lang sa akin. Wala na akong pakialam sa mga panahon na yon. Sabi ko kapag may pagkakataon na naman na iibig na naman itong suwail kong puso ay baka pang-apat na anak ko na ito. Ang papa ko ay sumunod din sa akin makalipas ang 3 buwan kasama ang mga anak ko at ang lola ko. Yung lolo ko ang naiwan sa bukirin namin dahil meron po siyang mga inaalagaang hayop. Sabi ng papa ko, Mama Mia, ay pumunta daw one time si JR sa amin. Pero hindi niya raw ito hinarap. Baka kasi magulpi ko lang ang lalaking yun eh. Pinagkatiwalaan ko pa naman siya. Ayos na yun, Papa. Hayaan mo na lang. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa nagtapos na ako ng kolehiyo. Masayang-masaya ang papa ko, Mama Mia. Proud na proud siya sa akin dahil sa kabila raw ng mga pinagdaanan ko sa buhay ay nagawa ko pa rin bumangon at ngayon ay nagtapos na sa pag-aaral ko. Proud na proud din naman ako sa sarili ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hindi ko na nga naisip na magagawa ko pang magtapos sa pag-aaral pagkatapos ng mga pinagdaanan ko. Education po ang tinapos kong kurso. Agad akong nag-review para sa board exam. Noong nakapasa na ako sa LET, Mama Mia, ay kinontak naman ng papa ko ang kaklase niya na isa ng principal dati sa isang pampublikong paaralan. Naging parang assistant teacher nila ako ng 6 na buwan at pagkatapos noon nung nag-opening ng item para sa paaralan nila ay agad nila akong pinag-apply. Agad din naman akong natanggap, Mama Mia. At simula nga noon ay nakakapag-provide na ako para sa mga anak ko. Sabi ng papa ko, wag ko raw silang gayahin ng mama ko. Wag ko raw iiwan ng mga anak ko at mag-a-abroad ako dahil baka raw matulad sa akin ang aking mga anak. Naisip kong tama ang papa ko. Sa mga panahon na yon ay grade 4 na rin ang anak ko na panganay, Mama Mia. Nakakaintindi na rin siya. May mga pagkakataon noon na tinatanong niya sa akin kung bakit iba-iba ang mukha nila ng mga anak ko. Ganun talaga. Magkakaiba kayo ng tatay eh. Kaya po ba, Mama, apelyido mo ang bitbit namin? Kasi nung tinanong ako ng teacher ko kung anong middle name ko, wala po akong maisagot eh. Naawa ako nun sa anak ko, Mama Mia. Pero buti na lang talaga at nandyan ang papa ko na tumutulong sa akin na ipaliwanag ang sitwasyon sa mga anak ko. Hanggang sa taong 2023, Mama Mia. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nasa pamamasyal kami noon sa isang lugar sa Baguio, ay may nakadaupang palad ulit ako. Isang taong dati ay hindi ko na talaga gusto pang makita. At yun ay walang iba kundi ang taong iniwasan ko at ang dahilan kung bakit ako pumuntang Maynila. Si JR. Siya ang unang nakakita sa akin, kaya hindi na ako nakaiwas pa sa kanya. Kriza? Hindi ako nakasagot, Mama Mia, nung tinawag niya ang pangalan ko. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Kasama ko sina Mama. Ikaw, kumusta ka na? Parang lalo kang gumaganda ngayon ah. Aalis na ako. Teka, Kriza. Teka lang. Sino ba kasama mo? Wala. Aalis na ako. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay hinahanap ko na ang papa ko at ang mga anak ko.
Nung nakita ko sila ay inaya ko na silang umuwi, pero nagwawala ang dalawa kong mga anak. Yung pangalawa at yung bunso, dahil ayaw pa nilang umalis. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko sa papa ko na mauuna na ako sa hotel namin. Sasama ko na lang ang panganay kong anak, pero sabi naman ng panganay ay tutulungan niya raw ang lolo niya sa pag-aalaga ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Kaya nauna na akong umalis dahil hindi ko na gusto ang nahihinga kong hangin kung saan nandun din si JR. Umuwi ako sa hotel, Mama Mia. Umiiyak ako noon dahil ramdam ko pa rin talagang sobrang sakit. Nagbalik sa alaala ko ang mga masasakit na pinagdaanan ko noon dahil sa maling pagmamahal. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang pag-iyak. Ayos lang dahil may spare key naman sa hotel room si Papa. Nagising ako, Mama Mia, nung may nagkakasiyahan dun sa labas ng kwarto. Ang hotel room kasi na kinuha namin ay pang-apat na tao. 2 bed po yun, Mama Mia, na parang may sariling sala. Nasa may sala sila noon na nagkakasiyahan hanggang sa may narinig akong mga pamilyar na boses. Nung lumabas ako ay nakita ko si JR at ang mga magulang niya. Nagkakausap silang dalawa ni Papa. Pati na rin ang mga magulang niya at ang mga anak ko naman ay naglalaro. Anong ginagawa niyo dito? Galit kong tanong. Anak, huwag kang ganyan. Andito sila para makipag-usap sa'yo. Alis na muna kami at mag-usap muna kayo ni JR. Ayoko, Papa. Wala na kaming dapat pang pag-usapan. Meron na, nak. Mag-usap kayo ng maayos. Si JR na ang magpapaliwanag sa'yo. Ayoko sana siyang kausapin, Mama Mia, pero ayoko namang maging bastos na nasa harapan pa ng mga anak ko. Umalis ang mga anak ko kasama ang papa ko at ang mga magulang ni JR. Naiwan kaming dalawa. Babe, sorry. Huwag mo akong matawag-tawag na babe. Akala ko kasi noon mahal ko pa si Dayan. Pero wala kaming relasyon. Ang gusto ko lang nung araw na yun ay mag-usap kaming dalawa. Mag-uusap? Alam mo bang malandi ang boses niya? Nung tumawag siya sa'yo, nung akala niyang ikaw ang sumagot? Ganun talaga, baby. Nilalandi niya ulit ako nun eh. Hindi kasi nag-work yung relationship na pinalit niya sa akin. Ako raw kasi talaga ang mahal niya. Bakit mo sinikreto, JR? Pwede mo namang sabihin sa akin ang totoo eh. Alam mo, mali talaga noon. Dapat nung nalaman ko pa na inilihim mo sa akin ang tungkol sa pagkakaroon mo ng anak, dapat nun pa lang, red flag na yun eh. Na mahilig kang maglihim. Pero wala naman akong masamang intensyon nun, babe. Walang masamang intensyon. Nasaktan ako. Hindi ko naman intensyon na saktan ka. Hindi mo nga intensyon pero nasaktan pa rin ako, JR. At ano, bakit ka nandito ngayon? Anong gusto mo? Magpakaama sa anak mo ngayon? Sige, papayagan kita. Para wag matulad sa 2 nauna kong mga anak, yung bunso ko. Para makilala niya ang ama niya. Pero wag ka nang magpapakita sa akin. Pwedeng si Papa na lang ang kontakin mo para sa pakikipagkita mo sa anak ko. Wag na ako, JR. Ayoko nang makita ka pa ulit. Ang dami pa niyang pinapaliwanag sa akin, Mama Mia. Sabi niya wala raw talaga silang naging relasyon ni Dayan. Pero nung mga panahon na yon ay nangingibabaw po ang sakit na aking nararamdaman. Hindi po ako nakikinig noong mga panahon na yon ng mga paliwanag niya. Lumipas ang mga buwan ay laging nandun sa bahay si JR at binibisita ang anak ko. Hanggang sa, Mama Mia, isang pagkakataon ang hindi ko inaasahan. Nagbukas ako ng email ko noon. Nabasa ko na may email sa akin si Dayan. Dito ay nakita akong humihingi ng tawad sa akin ng dati kong kaibigan, Mama Mia. Sinubukan niya raw na sirain kaming dalawa ni JR.
Nainis raw siya, Mama Mia, nung nalaman niyang nagdi-date na kami ni JR. At mas lalong nang ibabaw ang galit niya nung nalaman niyang nagli-live-in na kaming dalawa. Pakiramdam daw kasi niya ay trinaydor ko siya. Pakiramdam daw kasi niya, Mama Mia, ay inagaw ko si JR sa kanya. At noong mga panahon na yon ay nasasaktan din daw siya at ang ego niya dahil niloko siya nung lalaking pinagpalit niya kay JR. Humihingi siya ng tawad sa akin. Ang dami pa niyang eksplenasyon doon na ang punot dulo ay walang kasalanan si JR. Hanggang sa kinabukasan ay dumalaw si JR sa akin. Binigay ko sa kanya ang printed copy nung letter na binigay sa akin ni Dayan through email. Binasa niya yon. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung naniniwala na ba ako. Sabi ko oo. Doon, Mama Mia, sinabi niyang wala raw siyang naging ibang karelasyon matapos ang naging relasyon namin. Sa kabila ng mga taon na lumipas ay ako pa rin daw talagang mahal niya. Hanggang sa sinubukan na niya ulit akong suyuin. Taong 2024, Mama Mia, nung ikinasal kaming dalawa ni JR. Masaya ako dahil binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng kasal namin, 3 buwan lang ang pinalipas niya at inasikaso na agad niya ang adoption sa 3 kong mga anak. Adoption, Mama Mia, kasi nga hindi nakapangalan sa kanya kahit yung bunso na anak naman niya talaga. Sa ngayon ay masasabi kong masaya na kaming dalawa ni JR. Hindi na rin namin balak pang dagdagan ang mga anak namin dahil sapat na ang 3. Si JR ngayon, Mama Mia, ay nasa ibang bansa dahil dun ito nagtatrabaho. Masasabi kong may mga pagdududa pa rin paminsan-minsan sa puso ko. Pero pilit kong iwinawaglit yon sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal ko sa asawa ko. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Alam kong hindi po masyadong exciting ang sulat ko na ito. Pero sinulat ko po ito para mabigyan ng payo ang mga katulad kong naging single mom o mga single mom ngayon. Huwag sana nating isiping wala nang magmamahal sa atin. Sa oras na unahin nating piliin ang ating mga sarili at mahalin ang ating mga anak at ang ating mga sarili higit kanino man, ay may darating at darating na pag-ibig na magmamahal sa atin at tatanggapin tayo ng buong buo. Huwag rin tayong basta-basta manghuhusga ng iba, lalo't hindi pa natin alam ang buong storya. Maraming salamat po ulit, Mama Mia. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Criza. Grabe naman ang mga pinagdaanan niya, 3 lalaki talaga, no? Pero totoo yung sinabi ni Criza, na kapag minahal mo ang sarili mo, inuna mo ang sarili mo at ang mga anak mo, darating at darating ang pag-ibig na para sa'yo. At totoo din naman talaga na kapag mas inuna mo ang sarili mo, 'di ba? Mas may makakakita ng halaga mo. Mas mabuti yung inuuna mo yung sarili mo dahil may mga tao talaga na mas mamahalin ka kapag nakikita nilang independent ka, kapag hindi nila nakikitang kailangan mo sila. Kasi sabi nga ni Tony Gonzaga dun sa kaniyang isang interview ata yun. I think kay JR yun, hindi ko na maalala. Sabi niya, men are pursuers, hunters. Kapag nakikita nilang mahal na mahal mo sila, parang buong buhay mo nakadepende sa kanila, nawawalan sila ng amor, ng excitement. Ewan ko kung bakit ganon. Ewan ko kung nature ba talaga yun ng mga lalaki. Pero parang ganon. Kapag nakikita nilang hindi ka na nila kailangang suyuin, hindi ka na nila kailangang habulin, parang nawawala yung spark at parang doon nagkakaroon ng pagkakataon na makapasok yung temptation sa relasyon ninyong dalawa. Although hindi naman dapat yun. Sana sa mga lalaking nakakarinig ngayon at nanonood ngayon, sana wag kayong magpadala dun sa urge ninyong manghunt, parang ganon, dun sa urge ninyong sumuyo, humabol. Hindi porket hindi nyo na hinahabol yung asawa ninyo dahil talagang patay na sa inyo, sasaktan nyo na, okay?
At syempre dun sa mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na dun sa mga single mom, sana may natutunan kayo sa naging kwento ni Criza dito sa ating programa. Naway nagustuhan nyo rin ang kwentong ito at naway i-share nyo naman ito sa inyong mga kasamahan, kaibigan, kamag-anak, at i-share ninyo sa inyong mga social media accounts, 'di ba? Sana naman share nyo na rin. At pagkatapos nyo i-share itong ating kwento, i-like nyo na rin at i-subscribe itong ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Maraming salamat dun sa mga umabot hanggang dito sa part ng kwentong ito at dun sa mga hindi talaga nagsiskip ng mga commercials na yan. Maraming thank you po talaga sa pagmamahal at naway patuloy kayong gabayan at pagpalain ng ating poong may kapal. Please do like and share this video, subscribe to our channel kung hindi ka pa subscriber at kung may sarili ka pong kwento, i-email nyo na lamang sa atin mamamiyacdo0317@gmail.com. At wag kayong makakalimot na mag-follow na rin sa ating iba pang mga social media accounts. Mama Mia CDO po. Magandang araw sa inyong lahat. Paalam! At enjoy the rest of your day. Mwah! 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 Bye-bye!